na mayroon naman mga proyekto ng gobyerno, hindi lang natin alam. So, nalaman ko na mayroon pala, pwede pala tayo mangutang ng pera para mabili ang mga property. So, ako, ah, linakasan ko yung loob ko para makapag-loan. Eh, hindi banggahan kawayanan. Kasi yung niloan namin, ay ako yung pumerma. Okay. Sa 49 million na yan, Aray. para pambili ng property. Tsaka materials, syempre. Hindi, lote lang po Yun yun. pa lang yun. 28,570 square meters. Okay. Yung laki ng Manggahan Kawayan. Yes. Lahat ibinuhos ko yung aking kakayanan sa proyekto ito. Na dahil naniniwala ako na ito yung mag-aangat sa akin, sa pamilya ko, at sa mga kapitbahay ko, na maniniwala sa proyekto ng gobyerno na pwede namin pakinabangan. Good day. Welcome to the Leader's Edge. And today, we're live. And we're at the office of Eva Abejero. Let Eva introduce herself because that'll be way best. Eva? Yes, magandang umaga po. Ako po si Eva Dibanadero Abejero. Nakitsamar po. Waray po. Oh, okay. At kasunod po yan po ngayon ay nanigirahan po sa Manggahan Kawayan ng Gawad Kalinga, Barangay Marcel Green, Parañaque City. At sa aking paninirahan dyan ay nakilala lang po ako ng Ate Eva. Wow. Alright. So, ang tawag sa'yo ay si Ate Eva. Yes. Ate Eva, paano para sa'yo nagsimula yung journey mo sa public service? Narinig mo ba yung tawag nung maliit ka pa or na-develop na lang? Actually, nung maliit pa ako, elementary ako, natatandaan ko na pag mayroong meeting sa plaza ng mga politician, una-una pa akong dumadating sa politiko. Andun po ako sa unahan. Gusto ko lang makinig. At pag nakakadinig ako sa kanila, para bang sayang-saya na ako. At ako din ang huling-huling na uwi sa lahat ng OJs. Wow! Okay, so in other words, type na type mo yung excitement, yung energy na nararamdaman mo pag may mga samahan na mga ganun karaming tao. Opo. So maraming very siguro natutunan galing sa mga talumpati nila at saka sa mga programa nila. Yes. So, paano nag-grow yan? So from there, nag-start. So, nag-serve ka muna siguro sa Manggahan as officer. Opo. Kasi, di ba pag probinsyana ka, naririnig mo yung sa Maynila, masaya yung buhay. Sabi nila. So, napakabata pa, matatapos ko lang high school. Punta na ako dito sa Maynila. Actually, nagpakatulong ako. Seriously? Yeah, oo. At kasi nanay ko, yayat din dito sa Maynila. Kaya, yun yung nagisnan ko sa kanya. Tapos, sa napakamurang edad, 19 years old lang ako. 19. Nakapag-asawa na ako. Akala ko, yung pag-aasawa, ay siya yung sagot ng kahirapan ko. So, yun yung pagkaintindi ko. Dahil nga sa kawalan, napatira ako dyan sa Manggahan. Yung mga bahay dati dyan, nagpakapatong lang sa bato. Ganun. Tapos ang daming puno ng mangga dyan, kaya nga ang tawag ay Manggahan. Nagkukuha ko tikotita. Kaya pala. Paggabi, sabi ko, Manggahan, dapat ipangalan dito kasi puno ng mangga. Kaya yun, na-start ako dyan, pagtira sa edad ko, 19 years old. Siyempre, wala akong trabaho. Naging labandera ako dito mismo sa Marcelo Green, sa mga subdivision, dito sa mga bahay-bahay. Marami akong ako dito sa paglalabada. So, sa paglalabada po, may nakikilala ako mga taga-simbahan. Tapos, inalok nila ako ng isang pag-prayer,
para daw maglingkod sa simbahan. Sabi gano'n. Tapos, yung nag-aano na kami po sa simbahan, may isang babae nakakilala sa akin. Nagsabi siya, di ba ikaw yung labandera ni ganito, ni Mr. David? O, sabi ko, opo. Ngayon, gusto daw niya ako tulungan magtrabaho. Wow. Ano daw yung natapos ko, gano'n. So sabi ko, nakatungtong naman ako ng college. Sabi ko, Wow. Okay. ako po'y second year college. Nung time na yun, nabuo ko yun, yung 2 years. Tapos nag-enroll ako ng third year. Ngayon, nalaman niya na gano'n, parang stepping stone ko siya. Habang nakikilala ko ng simbahan, yung manggahan, walang tubig, walang ilaw, lahat. Noong time na yun. Noong time na yun. So, nag-aabang lang kami ng mga construction dito sa parcel. At doon kami nangihingi ng tubig. Para kami makainom. Pag naulan, sir, matatawa ka ha. Pag umulan, kahit hating gabi, naglalabasan yung tao lahat sa manggahan. Kasi naliligo, may naglalaba, nag-iipon kami ng tubig. Kasi pagkakataon na nila yun. Pagkakataon na libre, at di na kami mahirapan. Tapos, hanggang sa tumagal ako dyan, ako yung parang, siyempre nakapag-aral tayo, sinabi ko, ba't di tayo mag-ano ng asosasyon? Yes. Parang gano'n lang. Simple lang. Asosasyon lang, kapitbahay. Kapitbahayan, asosasyon. So, nainit po ako as president dyan sa Manggahan, Kawayanan. At doon nagsimula po yung buhay ko na napasama ako sa publiko sa pagtatrabaho ng walang inaantay na kapalit para lang maayos yung lugar. Kasi sa squatter punong-puno ng bahay. Tapos, hanggang sa dumating ang time na lumawak na yung pagsiserve ko at ini-enjoy ko lang naman. Habang ako'y nagpapalaki ng mga anak, may trabaho ako, parang iniisip ko na, baka ako yung makakatulong sa lugar na ito. Yun ang iniisip ko. Tapos, that time, naririnig ko na yung barangay. Naririnig ko na. Tapos, may isang business may pumunta sa bahay at inalok ako ng pagtakbo ng kagawad nung panahon na yun. Umayaw ako. Umayaw pa nung time na yun. Oo, umayaw ako. So, basta ako, trabaho lang ng trabaho, pinapaganda ko lang, nagsasayawan kami para may pundo kami. Hanggang umaga dyan sa loob ng Manggahan, Kawayanan. Wow. So, fitness, happiness, and service nagsama-sama. Kailan kaya nagkaroon ng water finally tsaka kuryente? Was it during your term? Term of, Nung pagsiserve sa asosasyon niyo? hindi ako nagkakamali. Until now, kasi ako yung presidente pa. Until now, hindi pa po ako napapalitan. Ang edad ng aking bunso ngayon ay 34 years. Which is, naging presidente po ako dyan sa Manggahan sa edad po na 22 years old. Wow! 22 years old. Pero mga kaibigan, kung tingnan niyo po si Ate Eva, hindi po siya mukhang senior. Ako mukhang senior, pero siya hindi. 65 na po. Magaling siya magdala ng mga problema, ng mga challenges sa buhay. Namin naman yung ngiti niya, di ba? Kung kayo nagtataka kung ano yung sekreto ng youth, it's yung magaan na yung dala. Kasi pag siniseryoso masyado siguro, lalo tumatanda po. So finally, nandito ka ngayon sa Office of Senior Citizens. No? Para sa'yo, ano yung nagbibigay ng galak sa'yo para gumising na ng maaga, pumasok, tapos sa araw-araw, siguro maraming kapila, ganyan. Why serve sa office para sa seniors? Ano yung naging pagbabago sa buhay? Siyempre, napasok tayo sa politika na. Yes, sir. Nag-enjoy ako na may natutulungan ako. Kasi nasabi ko nga kanina, ang aking tinitirahan ay squatter Yes, yes. before. Okay. So, sa ating pagsasaliksik, na mayroon naman mga proyekto ng gobyerno, hindi lang natin alam. So, nalaman ko na mayroon pala, pwede pala tayo mangutang ng pera para mabili ang mga property
So kami, ako, linakasan ko yung loob ko para makapag-loan. Hindi Manggahan Kawayanan sa Social Housing Finance Corporation para bilhin namin yung tinitirikan naming lote. Na which is, yun yung nagsimula ang encouragement ko na mas lalo kong doblehin ang pagsakripisyo, ang pakikisama sa tao. Kasi yung nilon namin ay ako yung pumerma. Okay. Sa 49 million na yan para pambili ng property. Tsaka materials, syempre. Hindi, lote lang po yun. Pa lang yun. 28,570 square meters. Okay. Yung laki ng Manggahan Kawayanan. Yes. Lahat ibinuhos ko yung aking kakayanan sa proyekto ito. Na dahil naniniwala ako na ito yung mag-aangat sa akin, sa pamilya ko, at sa mga kapitbahay ko, na maniniwala sa proyekto ng gobyerno na pwede namin pakinabangan. Basta maging totoo ka lang, maging sincere ka lang sa ginagawa mo. Na which is the challenge talaga ako ng malaki. Yung bang beneficyo na yun, parang katulad ba siya ng pag-ibig o iba pa siya? Iba pa siya? May kapangihasan kasi nag-loan kami payable within 25 years Oh, maganda yun. at doon po naibuhos lahat ang aking kakayanan. At doon ako naniniwala na pag ginusto mo, kahit anong hirap, kahit anong ano na dadating sa iyo, Yeah. dahil naniniwala akong tama ang proyekto ko, pinanindigan ko nun. At doon ako nakilala bilang isang Eva Abihira Yeah. sa proyekto niya. Ngayon, Ate Eva, dahil sa malaki yung komunidad ng mga seniors dito sa Barangay Yes. Marcelo, ano yung pinakamalaking challenge para sa iyo sa pagsisilbi sa mga seniors? May describe niyo ba yung ano yung pinaka-challenge sa ating mga seniors na? Malaki talaga kasi unang-una, ang laki ng pagkakaiba bilang isang public servant kaysa dito sa senior citizens bilang presidente. Okay. Kasi ang senior citizen ay isang organisasyon po. Di ba? Pag ikaw isang public servant, kunyari kagawad ka, pupunta ka lang pag may council meeting. Yes. Council meeting. So, naka-schedule doon twice a month. Twice a month. Medyo. Oo, at ibang mga activities din. Pero, dito sa senior citizen, sa totoo lang po, never ko inisip. Nadadating po na ako po'y magiging pangulo ng senior citizen. Bakit? Nung ako'y nag-60, masarap lang yung napila lang ako dyan sa gym, kumuha ng pamaskuhan doon. Oo, masaya na ako doon. Yes, yes. Pero never kong plinano or inaasahan ko na ako'y magiging isa sa mga pangulo dito. Na-challenge ako. Ito yung pinaka-big challenge sa akin. Yeah. Kasi, una, makakasala, kahalubilo ko yung mga senior citizens sa subdivision. At ako ay galing sa urban. Right, yeah. So, ang laki ng diferensya, di po ba? May gap. Oh. Yes. Alam naman natin, tanggapin natin yung katotohanan. Na minsan kung galing ka sa mahirap na lugar, galing ka sa squatter, galing ka sa ang tingin sa iyo ng mas sa village, ay medyo kulang ng tiwala. Yes, yes. Oh. Diba? So, at naramdaman ko po yun. Sa mga tuwid, may konting discrimination. Yes. Okay. Naramdaman ko po yun. Kaya ang totoo po, nung tinanggap ko yung alok ng ibang mga kapwa senior na tumakwa ko, ang tagal kong nag-isip bago ko tanggapin. Okay. At yun ay pinagpapasalamat ko sa mga nag-alok sa akin, nagtiwala. Sumuporta. O nasumali ako sa organisasyon ng senior citizen. Kasi ngayon nandiyan pa naman sila nakasuporta. Kinabahan ako. Kinabahan, ibang kaba, kaysa nung ako'y nanalo ng
Barangay Kagawan nung una kong term. Yung first term ko. Mas kinabahan ako dito sa senior citizen. Mas kinabahan ako. Okay. Una pa lang, yung sa OTG. Feel na feel ko na nararamdaman ko talaga na nasa baba ako. Hindi ko naramdaman na ako yung presidente. So, sa mga payo ng mga naniwala sa akin, sinabi nila na kaya mo yan. Kasi may ginawa ka na, hindi namin kaya, Yes. hindi nila kaya, pero kinaya mo. Yun yung words loob na... Oo. Sinabi nila sa akin, ng mga taong ito na nagtiwala sa akin, naniniwala kaming kaya mo. Yeah. Kasi may ginawa ka na hindi namin kaya. At nandyan nakikita. So, yung tinutukoy nila, yung pabahay at palupa na ginawa ko sa sarili ko. Laking bagay. Yes. Kaya sinabi ko nung gabi, Lord, ibinigay mo ito sa akin, tulungan mo. Papaano ko haharap sa 15 board of directors. Kasi 15 kami. O, dito sa 15, 15 kami. Mayroon akong kasamahan sa Urban Corp, mayroon naman sa villagers. Doon ako kinakabahan. On broad spectrum Yes. kasi. Dahil, sabi ko kanina, hindi naman ako natapos ng 4 years college. Haharap ako sa mga abogado, haharap ako sa mga galing sa bangko, mga nag-retire, which is built to the family. Talagang kinabahan ako, as in kinabahan. Actually, nung una ko pa lang pag-preside ng meeting, hindi ko alam kasi na-challenge na ako doon kasi may kasamahan akong nagsabi sa akin na, do you think that if you will be the president, you will be the one to preside? Sabi ko, opo. Do you think that if you will be the president, you will be the one to attend the meeting outside? Ang sagot ko lang doon. Isang linggong hindi ako nakatulog. Kasi wala ako eh. Accepted ako ng kahinaan ko na hindi ako fluent mag-English. Kasi walay ako eh. At walay pa din. So, doon ako na-challenge na, Lord, ano kung gagawin ko? Sana tulungan ako kung magkaroon ako ng lakas na. Kaya, inalalayan ako ng mga taong naghikayat sa akin na, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. So, yun na lang ang inisip kong kaya ko ito, kaya ko ito. So, pagkaroon namin ng pangalawang meeting, medyo hindi na ako kinabahan at sige na, tuloy-tuloy. At nung natapos yung board meeting natin, sabi nung isa, boy, improve ka na, galing mo na. Kasi dininervous ako. Yun yung pinakamahirap na challenge talaga sa akin sa meeting. At saka hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang ginawa ko na lang, yung mga reklamo ng mga kapwa natin seniors, nadidinig ko na, before pa, na isa akong pangkaraniwang senior, yun ang aking inisip na kailangan yan ang gawin ko, kailangan yan ang gawin. Na pagpupo ko rito, yun ang sinikap ko na reklamo nila, sarado kadalasan, kasi siyempre, walang operational budget, walang operation budget na gagamitin sila. So ako, nakiusap ako sa kapwa kong mga senior na nasa urban tour. Nagsabi ako, pwede niya akong tulungan, suportahan ako, upuan muna dyan, punta kayo dito kung wala kayong ginagawa. Tapos may mga kaibigan din ako mga galing sa village. Kinausap ko din sila. Para ang gusto ko, ang senior citizen office para sa mahirap, para sa mayaman. Dapat sama-sama tayong pagtulungan. Bigyan natin siguro ng pagkakataong mabigyan din natin ng recognition yung mga tumulong sa'yo. No? Yung nagpagaan nung burden sa'yo. Halimbawa, nakatulong ba sa'yo yung mga katulad nila? Susan, Gandam. Actually, yung naghikayat sa akin at nagsabing kaya ay yung dating kapital ng Marcelo Bill. Siya rin ang dating OIC ng ating senior citizen sa Parañaque, si
nating Kapitan Dante Pacheco. Si Dante. Yes, siya yung siguro 3 times na ako may meeting dyan sa SM na pinaliwanag niya sa akin, ganito, ganyan. Wala akong ibang maisip kung hindi ikaw, kasi ikaw ay nasa grassroots na. Yes, correct. Ikaw ay nasa baba na, nasa yung tao. Ang mga daing ng mga may hirap ay hindi sila makaano sa senior citizen, ganito, ganyan. Ikaw ang kailangan ng tao. Kaya kailangan sumama ka sa akin. Kailangan mag-enjoy ka. I-enjoy mo yung pagka-senior mo kasi 65 ka na. Kailangan ka ng seniors. Kailangan kita. Kaya gusto ko sumama ka. Pumili ako sa kanya ng pwede ba mapag-iisipan ko. Okay, so pinibigyan ka naman. Pinagbigyan ako 1 month. So siguro pinagdasal mo rin to. Tinanong ko yung, actually nagsimba ako sa mga, nagtanong ako, sinabi ko, Lord, tama ba na sumali ako sa panibagong challenge sa akin kasi may mga projects akong ginagawa. Tama ba to? Kaya ko ba ito? Bigyan mo ako ng sinyalis. Pakiramdaman, sana ipuin mo ako ng inyong banal na espiritu. Yun talaga sinabi ko, Lord, ipuin mo ako ng inyong banal na espiritu. Kung tatanggapin ko yung alok sa akin ng 2 tao na kailangan nga ba ako ng sinyo. Ano yung naging sign? Siguro mga 3 days, 4 days, hanggang umabot ng 1 month. Parang maraming taong nagreklamo sa akin pumupunta. Tapos, sinasabihan ko na, bakit ba? Ano bang problema? Ganyan. Una, karamihan ng senior kasi hindi nila masyadong alam kung ano yung mga benepisyo talaga. Yun naman. Basta narinig lang nilang may bigayan, takbuhan sila. Okay. Hindi nila alam pala may batas na dapat pansundin. Lalo na yung social pension na yan. So yun, sabi ko, bakit kayo sa akin napunta? Hindi ko rin naiintindihan yan kaya hindi naman nakakasali din. Sabi ko, ng social pension. Kasi, alam niyo, kagawad dapat, sumali ka na lang sa senior para pag ikaw ay kasama na sa senior, di ba, panita namin, pinihikayat ka ni ganito, di ganon. Sabi ko, alam niyo pala. So, naglalakad ako, kung saan ako pumupunta, may magsasabi, ibubuto ka namin. Saan? Sa senior. So, hindi pa ako nagsasabi, oo, kalat na pala. So, may nagbabalita siguro, maraming marites. So Eva, nabanggit mo na rin na maraming mga tao na pag nakarinig na merong pinamimigay na benefits, biglang dumadating. Oo, ang bilis, takbuhan agad. Bilis, ano? Pero may magandang point kasi kayo na ibanggit na karaniwan sa kanila, hindi nila nababatid na meron palang mga requirements or siguro kailangan mag-fill up sila ng form. Isa yan. Saan sila dapat pumunta para malaman nila kung ano yung mga forms na kailangan nila, na kung may documentary requirements man, saan sila pwede tumungo? Una po kasi, 2 yung ID natin ng senior. Yes. Mayroong national ID. Yung pag 60 mo, ID, senior ID talaga yan. Yes. Mayroon tayo isa pang ID na USCAP years kung tawagin. Okay. Dito po sa ating tanggapan, mayroon po tayong form dyan para sa USCAPers. Pag natapos ng USCAPers, yun yung hihingi na naman sila ng form para sa social pension application. At karamihan ng mga senior hindi alam yun. Hindi alam nila na mayroong mga batas pa doon or kwalifikasyon na dapat mong sundin. Okay. Once na nag-apply kayo ng social pension form, hindi dito manggagaling dito sa level na ito ang screening. Pag naka-fill up sila, kukuha sila ng indigency, Yes. isi-xerox nila yung ID, back to back, pipirmahan nila ng 3 beses yung Xerox. Ang bangko, ano? Yes. Tapos dadalhin nila sa DSWD ng Parañaque City. Okay. So, Doon na sila, may tawag doon, initial interview. okay. Interviewin sila ng social worker or ng assigned sa ating city. Pag na-interview sila, tatanggapin na nila yung papel ng saving copy at yung original ay nandoon na sa DSWD.
Ngayon, itong ating DSWD dito sa Parañaque City, pupunta sa amin. Oh, okay. Okay. It's my coordination. Yes. Lahat ng nag-apply, ibibigay sa amin, depende sa assessment ng DSWD Parañaque. Pag dadala na ang pangalan mo sa NCR kung tawagin, ay bababa itong DSWD sa mga barangay para interviewin uli. Kasi doon tatanungin na ikaw ba ay may anak na nagsusustento sa'yo? Isa na yan. Yes. Ikaw ba ay may trabaho pa? May kita ka pa ba? Oh. Ikaw ba ay may pensyon? Galing sa GSIS o galing sa SSS. Ngayon, pag sinabi mo mayroon, yun yung kadalasan na hindi nila alam na kahit maliit na lang ang pensyon, kahit 1,000 or 2,000, ay minsan hindi ka na mapapasali sa social pension. Kasi it's meant for those na wala talaga. Yes. Kaya minsan, hindi rin natin maiwasan na yung iba, pag nag-apply ng social pension, umaasa. Yung pala ay hindi sila magwa-qualify. Kasi hindi sila aware na ito Yes. yung mga... Yes, nasa yung loob kasi hindi nila aware, iyan pamantayan. Siguro, nakaranas na kayo ng parang disappointment sa mga Yes. iba, no? And you have to explain na ito yung requirements eh. So, pasensya na po, hindi naman kami sa nagmili Hindi rito. kami ang nabimili. At sir, yun po yung una kong isinulat sa aking room. At mayroon na po kami first meeting dito ginanap na yun yung pinaliwanag namin. At ang aking ginawang speaker ay si Mr. Dante Panchito. Para ipaliwanag yung mga bagay na yan. Para mag-gets nila. Yes. At ngayon po, habang tayo tumatagal, kasi 1 month pa lang naman ako dito, nag-start ako ng July 1. Oo, July 1. Gusto namin ipagpatuloy uli kung kami ang pupunta sa mga area para magkaroon ng dissemination and information. Tungkol dyan. Magkano kayo? Village to village. Yes. Opo. At yun ang isa namin proyektong aming plinansya na. At nakaano na po sa board meeting. Para wala nang dahil. Ma-aware sila na. Para alam nila. Yes. Okay. At katulad po yun, isa pa pong project ng ating senior ay hindi lang nila yan alam na mayroong pag namatay ang isang senior, death certificate, birth certificate, dadalhin dito. Pwede natin i-process, dadalhin natin sa senior office ng city, ang Parañaque. O sa LGU, Mr. Yes. I-process doon. Kahit pa paano, may assistant naman po yung city natin na 2,000 sa bawat namatayan. Ngayon, dahil alam naman natin, maliit yun, no? Itong aking term na yun, ipapa-approve mo sa board, mayroon akong sinasabing damayan. Yes. Yung damayan po ay, kung halimbawa, may mamamatay na senior citizen, lahat ng miyembro ng seniors ay magbibigay or abuloy ng 10 pesos. Pagsasama-samahin yung 10 pesos na yan at dadalhin doon sa pamilya ng naiwan ng senior citizen. Tulong sa Yun yung ngayon yung aking project. project, ipropropose ko sa Board of Directors. Kasi kinumpute ko, assuming 4,000, kasi may butal ang senior citizen ng Barangay Masin, ilagay ko lang yan sa 4,000. Ita-times natin ng 10 pesos. 10 piso lang. Iaano mo. Kung halimbawa, sabihin natin yung 4,000, kasi may mga coordinators tayo na magko-collecta naman, may 40,000 tayong may tulong sa nalamatayan. Ay sabihin na natin, 2,000 lang ang nag-contribute. Oh. Di ba? Dato na lang tayo sa 50-50. 50%. May 20,000 siya. Kung 2,000 lang na sinusin. Sabihin na natin,
1,000 lang ang nagbigay. Di ba? May 10,000 tayo na mas malaki pa doon sa 2,000. Correct. Oo. At yun ay cash pa. Yes, yes. Di ba? So, magagamit ka agad. Yes. Yun yung ngayon propose ko sa ating kasamahan na mga board of directors ng senior citizen na sana ma-approve itong aking pinaplano na damayan. Damayan. Baka pwede pa rin maging prorated yun para sa mga seniors na nasa mga gated communities. Medyo kaya naman kasi sila. Yan naman nila ng konti. Para lang... Hindi ko na nga lang iniisip yun. Doon lang ako na nag-ano sa 10 piso para maabot ng mga nasa baba. Yes. Okay. 10 piso na, what is 10 pesos para sa iyo? Parang naisip ko lang yung socialize Yes. ng mga mas hindi kaya. Mas malaki rin naman ang Opo. pwede. Makatulong sa mga naiwan. So, Ate Eva, dahil sa tagal mo na rin sa public service, pero again, ulitin ko lang, hindi siya mukhang 65, malaki mo. What does the future look like for you? Halimbawa, 5 years down the road, 10 years down the road, ano yung nakikita mong posibleng papel mo in the years to come? ano, actually, lahat ng mga nangyari kasi sa buhay ko, never kong In-expect. in-expect. Oo, talagang hindi, wala sa plano. Kasi, alam niyo, sir, pangarap ko lang noon, lumaki kasi ako ng walang malayo sa nanay. Nandito sa Maynila. At lumaki ako ng isang beses lang kumain kadalasan. Kaya ang naging pangarap ko lang sa mga anak ko, mapakain ko ng 3 beses ang kapagtapos ko ng pag-aaral. Kasi gusto kong magtapos. Pero hindi ko nagawa. Hindi ko namin. Dahil sa kahirapan na. Kaya sinabi ko, pangarap ko lang makapagtatapos ko ng anak. Yun lang. Kung ano man yung ngayon, yung nangyayari sa akin, never ko inisip. Dumating na lang siya bigla. Biglang may mga tao kumakalat sa iyo, naniniwala sa iyo. Yun lang. At kung pakiramdam ko ay kakayan, grinagrab ko yung opportunity. Never. Kaya, sa 4th term ko ngayon, 4 na. oo, hindi ko iniisip yung mga darating. Kundi, matapos ko lang yung pabahay ko sa mga kawayan. At makapagsilbi ako sa kapwa ko seniors, abot ng mga kaya. Yun yung hinahangan ko lang na makatulong pa rin ako sa ibang mga taga-barangay or siyempre. Lalo na sa pang-alis ng mga tao nasa squatter area. Gusto kong maalis sila sa pagiging ISA. Kung makakatulong ako sa palupa, doon ko ipupokus at yun ang aking number 1 plan. Kasi naniniwala ako na makakatulong ako sa tao kahit wala ako sa politika. Basta may mga tao magtiwala sa akin na ano man ang idudunit nila sa akin, makakarating sa tao. Kasi nasubukan ko na ng COVID. Hindi ako nasa politika. Ang karaniwan ko. Pero lahat ng mga donasyon na dumating sa akin, naikalat ko sa buong Marcelo, lalo na science. So, sa ngayon, sir, siguro, kung ano na lang yung dadating, kung ano yung oportunidad pa ulit, ano yung plano ng Panginoon para sa iyo? kung ano ang Panginoon tama po kayo. Kasi lahat naman po siya yung gumagawa. Siya yung nagplano sa akin. So, yun po yung aking ano. Para sa ating mga nanonood ngayon, for those of you watching, let's tularan po natin yung buhay ni Ate Eva kasi very inspiring yung pinagdaanan niya at ang ginagawa niya hanggang ngayon, no? Panoorin niyo halimbawa yung isang interview din with Rebecca Bustamante na naging katulong sa Singapore. Naging katulong siya for the longest time. Labing isa sila magkakapatid. Siya yung ikapito.
Tapos kailangan yung buhay yung pamilya niya kasi mamatay yung tatay niya. So, and yet, ngayon, no, ang laking tao na niya. Pero yung English niya baluktot pa rin. Pero okay lang kasi yun ang gusto kong maging tema ng usapan namin ngayon ni Ate Eva na mga kaibigan, does not matter kung ano yung pinanggalingan mo. Whether very simple, very humble, buhay ng tao kasi hindi mo malaman kung saan tayo dadalhin ng Panginoon eh. Marami tayong pwedeng gawing mabuti. Pwedeng mag-iwan ng magandang alaala sa mga tao na tulungan natin. It's not perfect. Minsan may mga obstacles din tayo. Minsan merong maninira. Minsan merong nakakasakit pag magsalita. Pero that's all part of the process. Kasi hindi naman sinabi ng Panginoon na magiging madali buhay natin. Pero ang pinangako niya na pag tayo umasa sa Kanya, tutulungan rin naman tayo. Kita natin sa buhay ni Ate Eva na dahil sa tulong na binigay sa kanya ng Diyos, marami siyang natulungan at matutulungan pa. So, Ate Eva, salamat po sa pagkakataon itong naibigay sa amin pag na-interview namin. Kasi mga kwentong tulad nito ang kailangan marinig ng mga tao. Lalo na papalating na naman. We need to look for people na may totoong puso na pagsilbi. So, for our guests, kung nagustuhan niyo itong palabas na ito, please mag-iwan naman kayo ng comment para ma-encourage si Ate Eva. And coming up for episode 9 is an interview live with Marnelle Recabar Kahimitsu na pag-uusapan niya happiness in cooking. Ayan, so, isa rin siyang napakasimpleng tao lang pero malaki ang nagawa niya sa buhay niya. Kasi tulad niya Ate Eva, meron siyang vision at may sipag at tiyaga. So with that, please remember, learning is a never-ending journey with limitless vistas.